Napansin mo ba na may mga taong kahit anong dumating sa kanila, pagkawala ng trabaho, sakit, problema sa pamilya, nakakaraos pa rin sila? At may mga tao naman na kahit maliit na problema ay agad natitinag. Ano ang pagkakaiba nila? Ngayon, sasagutin ni Jesus mismo ang tanong na iyan. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang Matthew 7 verse 24 to 25. Kaya nga ang bawat isa na nakikinig sa mga salitang ito at ginagawa ang mga ito ay itutulad ko sa isang matalinong tao na nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At bumababa ang ulan at dumating ang mga baha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. At hindi ito nabuwal sapagkat ang pundasyon nito ay nasa bato. Dalawang salitang gusto kong i-focus natin. Nakikinig at ginagawa. Kasi sinabi ni Jesus, ang matibay na buhay ay hindi lang sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi sa paggawa nito. Iyon ang nagtatayo ng pundasyon sa bato. Ang kwentong ito ni Jesus ay simple pero malalim kung titignan mong mabuti. Dalawang tao, dalawang bahay, parehong dumaan sa parehong bagyo, ulan, baha, hangin. Hindi pinili ng isa ang mas magandang bagyo at ang isa naman ay mas malala. Parehong bagyo, iisang sitwasyon. Ang tanging pagkakaiba, ang pundasyon. Baka ngayon ay nasa gitna ka ng iyong sariling bagyo. At baka tinatanong mo kung bakit mas madali para sa iba kaysa sa iyo. Pero ang tanong na mas mahalaga ay, ano ang pundasyon ng iyong buhay ngayon? Hindi tinanong ni Jesus kung gaano karami ang alam mo tungkol sa Biblia. Ang tanong niya, ginagawa mo ba ito? Kasi marami sa atin ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, pero kapag umuwi na tayo, parehong desisyon pa rin, parehong ugali, parehong takbo ng buhay. Ang pagbabago ay nangyayari kapag ang salita ng Diyos ay hindi lang naririnig, kundi ginagawa. Kapag ang iyong mga desisyon, ang iyong mga salita, ang iyong mga relasyon, nagsisimulang maimpluwensyahan ng salita ng Diyos, iyon ang pagtatayo sa bato. At kapag dumating ang bagyo at darating ito, hindi ka matitinag. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil ang iyong pundasyon ay mas malakas kaysa sa kahit anong bagyo. Ngayong linggo, pumili ng isang talata sa Biblia na narinig mo at subukan mong gawin ito sa totoong buhay. Hindi lang basahin, kundi gawin. Kung ang talata ay tungkol sa pagpapatawad, patawarin mo yung tao ngayong araw. Kung tungkol sa pagbibigay, magbigay ka ng kahit maliit. Kung tungkol sa panalangin, manalangin ka ngayong gabi bago matulog. Iyon ang pagtatayo ng pundasyon, isang bato sa isang pagkakataon. Manalangin tayo. Panginoon, hindi lang namin gustong marinig ang iyong salita. Gusto naming gawin ito. Tulungan mo kaming maging mga taong nagtatayo ng pundasyon sa bato sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga salita araw-araw. At kapag dumating ang mga bagyo sa aming buhay, tulungan mo kaming manatiling nakatayo dahil ikaw ang aming pundasyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan, ang matibay na buhay ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema. Nagmumula ito sa matibay na pundasyon. At ang pundasyon na iyon ay ang salita ng Diyos na hindi lang naririnig, kundi ginagawa. I-share mo ito sa isang taong kailangan ng matibay na pundasyon ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.